Parte ng Caraga Region ang probinsya ng Dinagat Islands. Ito ang Region 13 na kasama ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa rehiyon, ito lamang ang nag-iisang island province. Mula Maynila, lumipad kami patungong Butuan Airport. Mula Butuan ay nag-land trip kami ng humigit kumulang 3 oras papuntang Surigao City. Meron din namang airport sa Surigao City. Kayo na lang ang bahalang pumili kung aling flights ang pasok sa schedule nyo. And don't forget, magbaon ng tulog! Ang Surigao City Seaport ang gateway to Dinagat Islands. Mula rito, may mga bangka na maaaring maghatid sa inyo papuntang isla. Or better yet, kumuha ng group tour for around 2,000 pesos per head para iwas hassle. Mula sa Surigao Port ay maaari nang pumunta sa iba't ibang bayan ng Dinagat Islands. Ang destinasyon natin, ang Bitaog Beach. Tamang-tama ang dating natin dahil oras na ng paranghalian mga biyero. At ano pa nga ba ang masarap kainin tuwing nagagawi sa mga magagandang isla? Seafood, of course! Ito yung tinatawag namin na bugatan. Bugatan? Yes, mabigat. Mabigat. Bugatan shell. Nakukuha to somewhere between siguro mga 20 meters or 15 meters or something sa ilalim ng dagat. Oo. Believe it or not, hindi nilalagyan ng asin yan. Wala ka nilalagay. Dahil galing na sa tubig alat. Opo, tubig na matabang. Tapos lalagay mo tong tanglad. Ilang minuto yan? Siguro, you'll have to let it boil for 3 minutes and that's it. Okay na yan. Oo, okay na siya. Tapos dito naman, meron tayong tinolang isda. Tama, clear na clear kasi fresh na fresh. Ayos. Marlin po. Marlin. Ano yan? Dito lang po ba nahuhuli yan? Opo, dito lang. Kasi season ngayon ito eh. Na Marlin? Oo, Marlin. Meron tayong... Kanin? Hindi. Paksiw na Marlin with talong. Di ba? Parang merong cooking show, no? Meron siguro cooking show. Hindi naman. Mahilig lang. May papakita pala ako sa'yo. Ewan ko lang kung nakatikim ka na nito. Kung titingnan mo siya, bato lang siya eh. Pero shell siya. Martilyo. Bato, pero shell. Nakatingin ka na ganito. Hindi pa, ano yan? Ito yung tinatawag namin na bilat bato. Bilat bato? Oh. Hindi siya bato. Pero Hindi siya shell. bato. Mukha lang siyang bato. Siya. Okay. Oo. Matagal niyo po kinakain yan? Opo. Lahat ng taga rito, mahilig nito. Pag naliligo ng dagat, nagdadala ng ganito. Yan, nahugasan mo lang siya. Yan. Tapos yan, hindi nalagyan na ng suka o Oo, pwede mo lagyan ng suka, pwede mo i-diretso lang. Pero kami, dinidiretso lang namin. Para siyang milasang gatas, hugasan mo siya kasi may mga buhangin to eh. Tatanggalin mo to. Ayan, kita mo? Yung meat niya. Hugasan mo siya. Pwede mo na siya kainin. So lasa niya parang parang kalasa ba niya ng parang clams, ganyan? Ganon din, parang mas malaki lang, parang ganon. Edi masarap din niya kapag sinubukan niyo na po bang lutuin? Hindi po. Hindi, talagang lang siya, fresh lang siya. Raw lang. Yung pinaka-sauce na lang siguro niya, yung suka, sili, may mga ganon. Okay. Kasi parang may pagka-milky talaga siya eh. Wala po siyang lansa? Wala po. Wow. Tapos binibenta po ba yan sa palengke? Hindi naman po. Kadalasan, kumukuha lang sila for consumption lang. Personal consumption lang. Wala kang makikita binibenta. Mas marami siyang meat kaysa sa oyster. Yung oyster parang pag kinain mo, boom, puro liquid na siya eh. Masarap naman ito kasi sa oyster. Siyempre, ang #1 na panghalina ng Dinagat Islands ay ang kanilang magagandang beach.
pino ang white sand. Malinis at malinaw ang tubig. Perfect for running and splashing around. At kapag nagutom na kayo sa katatakbo sa dalampasigan o sa kapapanood ng mga tumatakbo sa dalampasigan, oras na para kumain. Kanin pa lang masarap na. Ito, interesado ako dito. Sagana kayo dito sa ano, no? Sa isda Sa po. isda? Oo. Bro. Opo, local fish po yan lahat. Pero dito kayo nakatira? O Opo. parang ito lang yung pinupuntahan nyo ba every weekend? O Dito po yung... ito talaga dito yung... natutulog minsan sa bahay doon. Mm. Kaya sa San Jose, meron din doon sa asawa ko. Oo. Depende lang. Pag gustong mag-chill-chill, dito. Chill-chill, no? Oo. Eh, ang ganda-ganda ng lugar nyo dito. Maganda yung buhangin, malinis ang tubig. Oh, speaking of buhangin, yung buhangin kasi namin, napansin mo, sobrang pino. Mas pino pa sa white sugar eh. Ano siya, galing siya sa, sabi ng lolo ko, thousands of years ago daw, yung bato na yan daw, yung mga marble na yan ngayon eh. Lahat na nakikita mong bato dito is marble. Before daw, naging limestone pa daw siya, marupok. Eto daw yon. Correct. Oo, tsaka nag-constant shed off din. Correct. Nag-erode siya, so eto yun. Ganda, pinong-pino. Oo, sobrang pino nga eh. Pino. Eh, di ang dami mga turista pupunta dito. Opo. Meron naman po. Pero may, kumbaga, limitado yung pagpasok ng mga turista dito, nililimit Oo, niya. nililimit. Hindi mo ino-overload yung place kasi sa liit ng lugar natin, di ba? Pero ano yung ino-offer niyong pagkain? Ganito rin, malamang. Oo, ganito rin. Namimili Basic sila lang. o... Ito, hindi basic na yan eh. Ano na yan eh? Fiesta na rin yan eh. Basic lang sa amin to eh. Hindi naman sa namimili. Kaso, pag pumupunta sila dito, kasi galing nga sila ng syudad, di ba? Pagpunta dito, isda talaga hinahanap nila. Tama naman. Eh sabi nila, yung isda raw rito, iba raw yung lasa kasi fresh na fresh eh. Tama. Mga taga rito, hindi kumakain ng isda na kahapon. Yung galing sa ref, wala, hindi kumakain yung mga tao dito. Wala. Oo, kailangan yung bagong huli talaga. May laban. Dinagat sa Mystical Island. Kasi maraming magagandang tanawin na makita mo dito. From ridge to reef. Meron po tayong mga waterfalls, caves, beaches, and beautiful rock formation. So that's the reason why it is Mystical Island. Yung Dinagat Islands din kasi bago pa kami sa tourism industry. Hindi nga namin maalala kung kailan talaga nag-rise talaga yung tourism industry. Yung ibang mga tao, hindi pa sila gaanong tourist or tourism oriented yung mga tao. Kaya yung iba, pag may mga bago, mga bagong dating, talagang tinitingnan, kinikilatis. Pero hindi po ibig sabihin no, na negative yung tingin nila sa'yo. Ang kabuhayan po ng mga tao dito is usually po mga fishermen, ang iba is government employee, yung iba is farming yung source of livelihood nila.